Papatayin talaga ni David si Nabal. Pero ano yung ginawa po ni Abigail? Tayo po yun, ano? Dali-daling naghanda si Abigail ng 200 tinapay, pinuno niya ng alak ang dalawang sisidlan, nagpapatay ng 5 tupat. Bilangin po natin ha, 200 tinapay, alak sa 2 sisidlan, nagpapatay ng 5 tupa, nagpakuha ng 5 takal na sinangag na trigo, 100 kumpol ng pasas at 200 tinapay ng igos. Ang lahat to'y kinaraga niya sa asno. Pagkatapos sinabi niya sa tauhan, mauna kayo sa akin. Susunod ako sa inyo. Hindi niya ito ipinaalam kay Nabal na kanyang asawa. Habang pababa si Abigail sa isang burol, dumarating naman si David. Ayan na, nagpupuyos yung damdamin ni David. Dalang na ba? Kumanda ka na ba? Paparating na. Rumaraga sana yung mga kabayo. Ito ngayon si Abigail. Nagpaganda si Abigail. Baka nagpaliban, nagpabango, sinuot niya yung maganda niyang kasuotan, kasi haharap siya kay Haring David. Sinabi niya, eto, ayan na si David, eto, alam niyo, lumuhod po si Abigail. Lumuhod siya, nagpatira pa siya kay David, nagpatira pa. Sabi niya, ako na po ang sisihin niyo, Haring David. Pakinggan po muna ninyo sana ang aking sasabihin. Huwag po ninyong pansinin si Nabal. Wala pong kwentang taon yan. Ayun. Pakinlaglag niya si Nabal kay David. Ako na po sisihin nyo. Wala pong kwenta yung asawa ko yan. Ganun po talaga siya. Ganun. Matalak po siya. Walang hiya siya. Siguro. Pagkatapos po nun, huwag po ninyong pansinin si Nabal. Wala pong kwentang tao. Tamang-tama po sa kanya ang kanyang pangalan. Siya po yung loko-loko. Ayan. Hindi lang walang kwenta, loko-loko. Hindi ko po kasi makita ang mga tauhan ninyong pinapunta sa amin. Ngayon, kung sa akin po sana pupunta yung tauhan ninyo at hindi kayo Nabal, sana po naibigay ko yung hinihingi nyo. Ngayon po yung niloob ni Yahweh na huwag matuloy ang inyong paghiganti kay Nabal upang hindi mabahira ng dugo ang inyong mga kamay. Saksi si Yahweh na ang Diyos ng Israel, sabi, saksi si Yahweh, ang Diyos, ayan. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, lahat ng naghahangad ng masama laban sa inyo ay mapapahama. Ayan, nagsalita na si Abi. Tulad po ni Nabal, narito po, tanggapin po ninyo ang makayanan ng inyong likod. Biruin mo, sabi niya, eto po, Haring David, tanggapin po niyo yung nakayanan ng inyong likod. Ang dami nun, 5 tupa, 200 tinapay, mga alak na marami, mga prutas na sariwa. Nakayanan pa yun. Ibig sabihin, malaking halaga po yun. Ipamigay niyo na po sa inyong tauhan at patawarin po ninyo ang anumang pagkakamali ko. Inako po niya yung pagkakamali. Sigurado po kung loloobin ni Yahweh na kayo maging hari pati ang inyong lahi sapagkat nakikipaglaban kayo para sa Kanya at hindi kayo gagawa ng anumang kasamaan habang kayo nabubuhay. Kung may magtatangkaman sa inyong buhay, iingatan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Ang mga kaaway naman ninyo ay lahagis na parang bato ng tirador at kung loobin ni Yahweh na maging hari na kayo Israel tulad ng kanyang pinangako, wala kayong pagsisisihan. Hindi kayo uusigin ng inyong budhi sapagkat hindi kayo pumatay nang walang sapat na dahilan o kayo nagganti sa inyong kaaway. At sana'y maalala ninyo ako kasi naling marapanin ni Yahweh na may tatag na ang inyong kaharian. Ayan. Dahil po sa pagluhod ni Abigail, dahil sa pagpapakumbaba niya, dahil sa pagdadala niya ng mga pagkain, the way to a man's heart daw po is his stomach. Kung may lalaki, hindi ka gusto, pakainin mo daw ng pakainin. Magugustuhan ka daw niya. Amen? So, ano nangyari? Purihin si Yahweh na nagpapunta sa iyo rito, Abigail. Salamat sa Kanya dahil sa iyong kabutihan sapagkat sa ginawa ko'y nakaiwas ako sa pagpatay ng tao at magsasagawa ng sariling paghiganti kay Nabal. Niloob niyang huwag ko kayong pagbuhatan ng kamay. Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Kung hindi ka na parito ngayon, bukas ng umaga ay patay na sanang lahat ng lalaki ng iyong sabayan. Imagine? Si Nabal lang po'y kaaway ni David, pero ang plano niya patayin lahat ng lalaki.
doon sa sampahayan ni Abigail. Tinanggap ni David ang mga dala ni Abigail. Pagkatapos sinabi niya rito, uwi ka na, huwag ka nang mag-alala at gagawin ko ang kahilingan mo. At uwi